i-click natin tong finish. So tap natin tong finish. At automatic guys, naayos na natin yung fingerprint natin. Ngayon para mapatunayan sa inyo, nagagana talaga siya at hindi na siya magmamalfunction. Kung sakaling nagmamalfunction man ang fingerprint scanner ng cellphone nyo, i-exit lang natin siya at i-lock natin. So kung makita nyo guys, naka-lock screen siya. Ngayon, para mabuksan siya, i-tap natin tong sa likod. So tap natin. Automatic guys, magbubukas na yung ating phone. Kasi nga, naayos na natin yung problema sa fingerprint scanner. So ganun lang guys yung gagawin natin para maayos yung fingerprint scanner sa likod ng phone. Ngayon guys, may tuturo ako sa inyong napakalupit na tricks. So tricks to guys kung paano ayusin yung naglolokong fingerprint scanner ng cellphone nyo. Once kasi na pinipindot natin or ginagamit natin yung fingerprint scanner dito sa likod, so ito yung fingerprint scanner na tinatawag at meron din dito sa gilid. Sa ibang device meron dito sa likod. Sa iba naman dito. Nakalagay dito yung button, andito yung fingerprint scanner. Ngayon guys, na problema kayo kasi nga minsan, halimbawa yung kamay natin is oily o halimbawa may hinawakan tayong madulas, tapos tinatouch natin sa fingerprint scanner, automatic hindi yan binabasa. Kasi nga may nakaharang dito sa ating fingerprint. Ngayon guys, sinasabi ng iba na linisin nyo ang inyong fingerprint para once na tinouch nyo dito, automatic gagana yan. Pero kahit malinis na yan, tas malinis na to, tas nagloloko pa rin, eto na yung solusyon sa problema nyo. So dito guys, matutulungan ko kayo para hindi na magmalfunction at gumana ng maayos ang inyong fingerprint scanner sa phone nyo. Magsimula na tayo. Una natin gagawin, pumunta tayo sa settings ng ating cellphone. So hanapin natin guys yung settings. So guys, hindi naman tayo kasi pare-pare cellphone, pero i-explain ko sa inyo kung saan makikita. Hanapin natin yung settings sa cellphone. So ito siya, settings, click lang natin yan. Once na maklik mo na yan guys, hanapin nyo yung security. Pero sa ibang device, pag click mo yung settings, automatic may fingerprint na nakalagay kaagad sa may bandang baba. So kung saan nyo matatagpuan yung fingerprint, dun kayo pumunta. Pero sa aking cellphone nakalagay security. So karamihan naman chinek ko yung ibang cellphone, halos sa security talaga nakalagay. So tap lang natin tong security. Then dumako tayo guys sa fingerprint. Hanapin natin dito yung fingerprint. So ito yon. Once na makita nyo na yung fingerprint, i-click nyo lang. Then once na maklik na natin guys, hihingi yan ng PIN sa cellphone nyo or yung lock screen password. Siyempre guys, hindi lang fingerprint yung lock natin, meron pa din tayong mga PIN or password. So ilalagay ko muna yung lock screen password ng aking cellphone para ma-access natin yung fingerprint. Once na malagay nyo na guys yung lock screen password ng phone nyo, click nyo lang yung next. So tap natin tong next. Automatic, mapupunta tayo dito sa ating fingerprint. Nakalagay dito, finger 1, add fingerprint, view enrolled fingerprints, unlock screen lock, access app lock, and so on and so forth. Ngayon guys, paano nga ba maayos at paano maibalik sa dati na hindi na magmamalfunction at gagana ng maayos ang ating fingerprint scanner? Ang una natin gagawin, hanapin natin yung finger 1 dito sa ating fingerprint. Or sa ibang device naman, nilalagyan nila ng ibang pangalan. Pero kadalasan, na lumalabas is finger 1. So pag nakita nyo yung finger 1 na tinatawag dyan, sa baba niya may nakalagay, unlocking purposes only. So ang gagawin natin, itap lang natin tong finger 1. Once na maklik na natin guys yung finger 1, automatic dito tayo mapupunta. Sa taas dyan makikita nyo yung advanced settings, quick start up, then sa baba may nakalagay delete and rename. So ang gagawin natin guys, i-click natin dito yung delete. So i-delete natin yung dating fingerprint natin para makapag-register tayo ng bago para hindi na siya mag-malfunction at para 100% gagana na yung ating fingerprint scanner sa phone. So ang gagawin natin guys, i-click natin itong delete, tap natin yan, then lalabas yan. Delete finger 1, this operation will delete this fingerprint. And if you want to use it again, please rescan. Ang gagawin natin guys, i-click lang natin tong delete. So click natin tong delete. Automatic guys, na-delete na natin yung fingerprint natin sa phone. Ngayon guys, ang susunod natin gagawin is magre-register ulit tayo ng bagong fingerprint natin. Ngayon guys, bago tayo mag-register, kailangan muna natin siguraduhin na malinis yung ating fingerprint dito sa likod. Punasan muna natin. Kuha kayo ng pamunas dito, make sure lang na cotton siya para malinis talaga. Then once na malinis na yan, yung kamay naman natin or yung fingerprint natin naman yung linisin natin. Siguraduhin natin na hindi oily at hindi marumi. Para pag nag-register tayo, is talaga ma-recognize at hindi na siya magmamalfunction. So yan guys, nalinis ko na yung aking fingerprint at yung fingerprint scanner. Ang gagawin natin guys, i-click natin tong add fingerprint. So itong add fingerprint, tap natin yan. Ngayon nakalagay dito, avoid oily, dirty, or wet fingers. So sabi dito dapat hindi oily, hindi dirty or marumi, at hindi basa yung kamay natin. Para pag nag-tap tayo dito sa fingerprint scanner, mare-recognize ka agad. Then sabi sa pangalawa, keep fingerprint reader clean. So yun yung sinasabi ko sa inyo, dapat malinis itong fingerprint scanner dito. Then last but not the least, please enroll a fingerprint. So ngayon guys, mag-i-enroll na tayo dito or magre-register na tayo ng fingerprint natin sa fingerprint scanner ng phone. So ang gagawin natin, i-click lang natin tong next. Ngayon lalabas yan. Nakalagay dito, place your finger
Place your finger on the sensor and lift after you feel a vibration. So dapat pag tap natin daw, dapat magbabibrate siya para automatic na recognize talaga yung fingerprint natin sa fingerprint scanner ng phone. So ngayon, tap natin tong fingerprint sa likod. Once tinap mo yan, automatic magbabibrate yan at may lalabas dyan na blue. Ibig sabihin guys, pasok yon. So ulit-ulitin lang natin guys hanggang sa mapuno yung parang fingerprint dyan. So ulit-ulitin natin. Tinatap ko ng tinatap. Kung makita nyo guys, tinatap ko na siya ng tinatap. Dapat kahit anong angle ng fingerprint nyo, gawin nyo para mabasa kagad siya. Ngayon guys, nakalagay dito, fingerprint scanned successfully. So ibig sabihin guys, na-register na yung fingerprint natin. Ngayon guys, once natapos na, successful na, i-click natin itong finish. So tap natin itong finish. At automatic guys, naayos na natin yung fingerprint natin. Ngayon para mapatunayan sa inyo, nagagana talaga siya at hindi na siya magmamalfunction. Kung sakaling nagmamalfunction man ang fingerprint scanner ng cellphone nyo, i-exit lang natin siya at i-lock natin. So kung makita nyo guys, naka-lock screen siya. Ngayon, para mabuksan siya, itap natin tong sa likod. Stop natin. Automatic guys, magbubukas na yung ating phone. Kasi nga, naayos na natin yung problema sa fingerprint scanner. So ganun lang guys yung gagawin natin para maayos yung fingerprint scanner sa likod ng phone. Kasi nga guys, nangyayari talaga yan once na madumi yung fingerprint scanner at madumi yung ating fingerprint. Tapos, dapat siguraduhin natin na hindi oily, hindi basa, at hindi marumi yung ating fingerprint once na itap natin dito sa fingerprint scanner para gumana talaga siya. So ganun lang guys yung gagawin natin para maayos. Hindi natin kailangan gumastos pa para ipaayos lang yung ating fingerprint scanner. So sa mga hindi gumagana yung fingerprint scanner dyan, ito na guys yung solusyon para maayos nyo ang inyong fingerprint scanner na hindi gumagana na maayos. So sana guys nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again na Mindtech PH, thank you and God bless all. Sa mga hindi pa naka-follow sa ating bagong Facebook page, paki-follow na lang yung Facebook page natin na Mindtech. Take note lang Mindtech lang yung nakalagay, walang PH or official. Paki-follow na lang para lagi kayong updated sa mga bagong post natin sa YouTube at sa ating bagong Facebook page.